for today's video mga kamoma, i-flex na natin ang pangalan ng mga apat na kuting na ito, hindi po ba Kuya Yoy? Napakagwapo talaga ng anak ni Moma. Yes, meron na nga akong ipapangalan sa kanila sa wakas mga kamoma. Umabot pa talaga ng 1 month bago ako nag-isip. Buti na lang may natirang collar galing sa mga team C noon, kaya eto na naman ang gagamitin ko para sa kanila. Eto si Apa, gusto niya talaga yung papangalan ko sa kanila ay mga numero, pero sabi ko ayoko na. Dahil nga nabawasan sila ng isa mga kamoma, kaya sabi ko ayoko na ipapangalan sa kanila ang numero. Pinagpray ko talaga mga kamoma na lahat ng apat na kitten na ito ay makakasurvive. Kung nakikita nyo naman diba ang lulusog nga nila kahit 1 month pa lang sila. Ang tatakaw din nilang dumidi mga kamoma, kaya ayan nakalabas na yan sila sa kanilang cage dahil nga malalaki na rin sila. Eto si Mommy C3, hindi niya na talaga mapipigilan ang paglaki ng mga anak niya, kaya hindi na niya kailangan pang higpitan. Paano mo hihigpitan itong mga to? Nag-i-sparring na nga kaya hindi talaga pwede na maliit lang yung area nila. Kapaspas, gid na naghan ni mga team tilapia mga kamoma, no? Daghan na gid kay ikog team tilapia na color ba. Hindi na team siyang itatawag ko dito kundi team tilapia. Nalilito nga ako sa kanila dahil magkamukha naman sila. Kaso meron dito na may medyas tapos etong dalawa naman walang medyas. Uunahin natin lalagyan ng collar si Bunsoy mga kamoma. Ang kanyang collar ay color brown tapos wala po siyang medyas. So ang pinangalan ko sa kanya mga kamoma ay King B. King Burger lagi. Ang pangalan kasi nila mga kamoma ay Jolly, Maki, Shaki at King B. So Jollibee, Macdo, Shakey's at saka si King Burger. Then i-third natin si Shaki mga kamoma, no? Itong collar black. So yan siya po si Shaki. Kailangan dyan talaga ning listahan kay para dili malimtan. Magkamukha pa naman silang lahat. Then, ika-second nga itong si Maki mga kamoma. Color white ang kanyang collar. So, siya si Maki, si Macdo. Then, ang pinaka-last mga kamoma, itong purple ang kulay ng kanyang collar. Walang iba kundi si Jolly. Si Jollibee. So, ayan. Food chain ang pinangalan ng Moma sa kanila. Ayoko na kasi yung may mga numero mga kamoma kay para hindi sila magkawatak-watak at hindi sila mabawasan. Kahit hirap na ako sa pagpapakain sa kanila mga kamoma, pero gusto ko buo pa rin yung mga apo ni Moma at ayoko na merong mawalay or mawawala sa kanila. Kaya kahit anong mangyari mga kamoma, igagapang ko talaga itong mga apo ko. Hindi lang mga apo ko mga kamoma, kundi silang lahat talaga. Grabe no, nag-umpisa lang talaga ako sa isa, pero tingnan nyo, dumoble, nag-triple, pag yun ako mga alaga. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala mga kamoma. Kasi akala ko dati ba, isa lang, kaya ko, 2. Unya, kay na-blessingan, mantagdaghang iring, o sige na, kaya na tayo choice. Bago nga lang sila pinanganak dito sa balat ng lupa, ayan, nag-away-away na sila. Nagpapakitang gilas na mga kamoma. And happy din ako mga kamoma dahil lahat nga sila ay lalaki. Mga bugoy-bugoy, pero alam ko mababaitin tong mga to Magmamana to kay Kuya Siwan, kaya ang mga sipat lang man dito yung mga babae ni Moma. Dahil nga binibase ko kay Kuya Siwan mga kamoma to Oh, ayan lagi. Sinapak ka na ni Tita Sito. Si Kuya Siwan, sobrang bait nga talaga mga kamoma, kaya pinagpray ko to na magmana sila kay Tito Siwan nila. Baliktad kasi no, bakit yung mga lalaki mas mababait compared sa mga babae? Sa bagay, minsan kasi itong mga babae may mga tupak, hindi mo maiwasan, kaya mas mabait yung mga lalaking pusa compared sa babaeng pusa. Tapos eto kasi si Mommy C3 at saka si Tita Sito masyadong mabunganga, pero believe talaga ako kay Mommy C3 mga kamoma, napaka-responsible niyang mommy. Hanggang dito na muna.